Hindi ba't hindi nagsisinungaling ang mga mapa? Pero lumalabas na mali ito. Marami pala sa alam natin tungkol sa mundo ay mali. Parang propaganda lang. Mula sa longitude ng mga katang-isip na isla hanggang sa mga dagat na biglang naglaho. Matagal nang nililinlang ng umiiral na heograpiya ang sangkatauhan. Panahon na para itama ang mga pagkakamaling yan. Simulan sa 50. Mas malaki pala ang United States kaysa Canada. Malaki ang Canada, di ba? Canada ang pangalawang pinakamalaking bansa sa sukat pagkatapos ng Russia, pero mas marami talagang lupain ang United States. Maraming inland lakes ang Canada, kaya malaking bahagi ng bansa ay tubig. At sigurado akong may mga hockey rink din. Kung lupa lang ang bibilangin, nasa 352 milyong square miles ang United States at halos 351 milyon naman ang Canada. Naging makabayan bigla ang mga realtor sa United States, kaya kung mali rin ang mga mapa ng bansa, di na nakapagtataka kung bakit naniniwala ang mga tao. Makikita mo ang dakilang pader ng China bilang 49 mula sa kalawakan. Talagang kahanga-hanga. Para itong pinaka-ambisyosong Lego session na di na kontrolado. Kahit ano pa sabihin ng Trivia Night Champion, hindi mo talaga makikita yon mula sa kalawakan. Kahit pumikit ka. Nagsimula ang alamat na ito bago pa makarating ang tao sa kalawakan. Noong 1754 isinulat ni Reverend William Stukeley, isang English na siyentipiko, ang tungkol sa pader. Sabi niya, malaki ang ginagampanan nito sa mundo at maaaring makita mula sa buwan. Si Reverend Stukeley talaga ang ultimate hype man. Lumaki pa ang alamat dahil sa kalituhan noong ika-19 na siglo tungkol sa Mars. Sinabi ng Italianong astronomo na si Giovanni Schiaparelli na may mga kanali o mga kanal sa Mars, ngunit naintindihan ito ng mga Ingles bilang canals. Nag-isip sila na may maliliit na berdeng inhinyero ang gumawa ng mga iyon. At kung kita ang mga kanal sa Mars, dapat ay makikita rin mula sa kalawakan ang Great Wall ng Earth, hindi ba? Hindi pa talaga na-imbento noon ang fact-checking. Sa totoo lang, parang eksperto sa taguan ang pader dahil humahalo lang ito sa paligid. Ni mga astronaut, hindi nila makita ito nang walang matinding pag-zoom. Hindi na Great Wall, parang nasaan si Waldo? Structure edition na lang. Pagdating sa mga bagay na mas malaki sa mapa, karamihan alam na mas mataas ang latitude ng Europa kaysa United States at Canada, pero di nila alam kung gaano kataas. Karamihan sa mga Canadian ay nakatira sa latitude ng Milan o mas mababa pa. Alam mo, yung nasa Italia, lupain ng espresso, estilo at mga passive-aggressive na kumpas ng kamay. Nasa mahigit 45 degrees hilaga ang Milan, halos tulad ng Montreal. Mas hilaga pa ito kaysa Toronto, kaya mahigit kalahati ng populasyon ng Canada ay nasa timog ng fashion capital ng Italia. Dahil sa may init na agos ng dagat, banayad ang taglamig sa Europa at komportable ang mga scarf, habang sa Montreal ay sobrang lamig na nagyeyelo ang pilikmata. Isang panig may Milan Fashion Week, kabila naman may Tim Hortons at Frostbite. At kung akala mo nakakalito na yan, hintayin mong marinig ang ginawa ng mga gumagawa ng mapa. Noon, inisip ng pinakamagagaling na gumagawa ng mapa sa mundo na ang California ay isang isla sa loob ng daan-daang taon. Pinakamaganda. Nagpatuloy silang magkunwari kahit nalaman na nilang hindi pala. Saludo ako sa dedikasyon nila. Unang nakarating sa California ang isang nag-aklas mula sa ekspedisyon ni Hernan Cortez noong 1530 matapos siyang magsawa sa paglalayag at tumalon sa barko. Napakahaba ng tangway kaya inakala niyang isang isla ito. Madaling pagkakamali yon. Pinangalanan niya itong California mula sa isang alamat na paraisong nabanggit sa isang tanyag na nobelang Kastila. Parang nakahanap ka ng bagong lupain at pinangalanan mo itong Hogwarts. Noong 1622 hanggang ika-18 siglo, lumabas ang California sa maraming mapa bilang isla. Kahit alam ng mga misyonerong Kastila na hindi ito isla. Ayaw ng Espanya na maagawa ng teritoryo, lalo na ng Inglaterra, habang papasok ito sa sariling drama. Noong 1579 inangkin ng Britanya ang California, kaya lalong pinatibay ng Espanya ang kasinungalingan. Ang teritoryo nila sa silangan ay talagang hiwalay na lupa. Kung isla ito, hindi dapat maagaw, di ba? Tumagal ito ng 2 siglo hanggang 1700 at 47 nang umamin si Haring Ferdinand VI. Ang pinakahuling mapang nagpapakitang isla pa rin ang California ay mula sa Hapon noong 1865. Mukhang hindi pa nila nakuha ang balita noon. At least totoo ang California.
Hindi tulad ng Eldorado sa number 46 na alam naman ng lahat na katang-isip lang. Akala ng mga tao ay hango ito sa tunay na lungsod, marahil kabisera ng Aztec o isang nawawalang lungsod ng ginto. Matapos ang maraming nabigong ekspedisyon at nawasak na kultura, hindi pa rin natagpuan ng mga Europeo ang Eldorado dahil hindi ito tunay na lugar. Isang taong ikinwento ng mga muiska sa gitnang Colombia. Pinunong sobrang yaman na nilalagyan ng ginto ang sarili tuwing umaga at hinuhugasan ito gabi-gabi. Ang orihinal na pagyayabang. Kapag may bagong pinununo na naupo sa pwesto, ginagawa rin niya ito. Tapos itinatapon niya ang ginto at mga hiyas sa lawa bilang alay. Parang nagpapauulan ng kayamanan noong ika-16 na siglo. Pero buong-buo namang naniwala ang mga Europeo. Sobrang invested nila, parang mga crypto bro na naniniwala sa susunod na siguradong coin. Nagpasya silang ang gintong tao ang mamuno sa gintong lungsod, kaya inilagay nila ito sa mapa, sa tabi ng lawa ng Parime. At iyon ang isa pang problema, numero 45 na ang lawa ng Eldorado. Hindi rin talaga iyon umiiral. Kahit na parang meron. Lalong lumaganap ang alamat. Salamat kay Lawrence Kemis na nagsaliksik sa Venezuela at mga Guyanas noong 1576. Hindi niya natagpuan ang Eldorado. Hindi na nakakagulat. Pero sinabi niyang ito raw ay nasa tabi ng isang malaking lawa na tinatawag na lawa ng Parime, na maliit na detalye lang ay hindi rin naman talaga umiiral. Wala pang Duolingo noon, kaya maaaring nagka-misunderstanding siya sa lokal na tribo o baka nagsinungaling lang siya. Sino ang nakakaalam? Nang nailathala ito sa libro, itinuring itong parang banal na katotohanan hanggang ika-19 na siglo. Nilinaw ng Aleman na manlalakbay na si Alexander von Humboldt ang misteryo gamit ang karaniwan niyang kasipagan. Napagtanto niya na kapag bumabaha ang ilog Ripanuni tuwing tag-ulan, parang nagkakaroon ng malaking lawa sa lugar. Lumabas na ang lawa ng Parime ay hindi pala nagtatago ng kayamanan, isa lang pala itong mukhang totoong lawa na bara-bara lang. Kaya pala, hindi pala totoo ang gininto ang lungsod, ang lawa, at mukhang kalahati rin ng planeta. Ayon sa ilang gumagawa ng mapa, ang bilang 44 na Australia ay nawawala sa globo, parang multo na iniwan ng heograpiya. Walang Europenong nakatuntong doon bago ang 1606, kaya iniwang blanko sa mga mapa. Wala sa paningin at kartografiya. Noong 2021 isang globo mula dekada, 1,550 o 1,500 at 60 ay nabenta sa auction sa halagang 116,000. Bahagi ng atraksyon, walang lupa sa ilalim, bihira ito pero mahal ang gastos, tinititigan ang wala. Gusto mo pa ng geography deep dives? Pindutin ang subscribe. Matagal na akong nakatitig sa mga mapa, kaya hindi na ako aatras. Maraming kakaibang ideya ang mga Europeo tungkol sa Southern Hemisphere. Bago ko pag-usapan yan, tingnan muna natin ang kapitbahay ng Australia. Kasi number 43, di ko alam kung anong alitan. May kung anong sama ng loob ang mga gumagawa ng mapa sa New Zealand, naging parang nakalimutang anak ng heograpiya. Madalas na hindi isinasama ang bansang isla sa napakaraming mapa. Madalas itong mangyari kaya may subreddit na Our Maps Without New Zealand. Alam mo na kung sino may sala? Oo, Mercator. Ang projection na ito ay inilalagay ang New Zealand sa dulo ng karamihan sa world map. Dahil sobrang layo, parang may dahilan tanggalin ito, pero hindi pa rin tama. Sa sitwasyon ng mundo ngayon, malamang hindi na pinapansin ng New Zealand. Ang maiwan sa mapa ay parang naiwan din sa mga gulo ng mundo. Pero sa panahon ngayon, bihira na ang mga ganitong pagkakamali. Hindi tulad noong panahon ng mga lumang kartograpo na gumagamit ng napakapayak na mga kagamitan. Ayaw ng mga gumagawa ng mapa na may bakanting espasyo, kaya minsan nilalagay nila roon ang sariling imahinasyon. Noong 1700, 78 ipinanganak ang Kong Mountains. Ginawa ng tagaguhit ng mapa na si James Rennell na tila katang-isip ang hula ni Mungo Park tungkol sa Niger River. Iginuhit niya ang isang buong hanay ng bundok, mula ito sa silangang bahagi ng Senegal hanggang sa totoong bayan ng Kong. Malaking sentro ng kalakalan noon ang Kong, ngunit wala pang Europeyong nakapunta roon. Noong 1888, dumating si Louis Gustave Binger at nalamang walang bundok kahit burol, pero nanatili pa rin ang katang-isip na bundok. Huling lumitaw ang mga ito sa Goods World Atlas na inilathala noong 1975. Kaya ang mga bundok ay katang-isip lang. Siyempre, ang susunod na hakbang ay guluhin din ang mga ilog. Bilang 41, nakita ng mga kanluraning manlalakbay
na ang ilog Niger ay dumadaloy mula kanluran papuntang silangan at inisip nila, hindi. Kaya kahit nakita nilang dumadaloy ito pa silangan, isinulat nila na dumadaloy ito pa kanluran. Kailangan pa ba ng ebidensya kung kumpiyansa ka na? Sa kanilang mapa, ang ilog Nigeria ay dumadaloy mula lawa ng Chad papuntang Atlantiko sa Cape Verde. Ambisyoso, mali, pero ambisyoso. Dati, parang gawa-gawa lang ang heograpiya habang nagpapatuloy ka. Nalaman natin ngayon na ang mga mapa ay isa sa pinakamalalaking sinungaling ng kasaysayan. Ginagawang isla ang mga tangway, U-turn ang mga ilog, at maalamat na lawa ang mga maliit na tubig. Handa ka na ba sa pinakamahabang biro tungkol sa paggawa ng mapa? Prank 4 na po. Ang kilalang manlalakbay na si David Livingstone ay nagsuri ng lawa ng Tanganyika noong huling bahagi ng 18 daanes at maayos naman ang pagkakagawa niya nito. Maliban sa eksaktong hugis, lokasyon at distansya nito mula sa baybayin ng rehiyon, hindi talaga ito tama. Hindi na nga umabot ng ika-20 siglo bago natuklasan ang kanyang pagkakamali. Sa huli, gumawa ang mga manlalakbay ng mas eksaktong mapa ng lawa. Karamihan ay nasa silangang bahagi ng lokasyong inisip ni Livingstone, pero alam pa rin niyang isa itong lawa. Minsan, ang pagbabagong geographical ay dulot ng kalikasan, hindi ng tao, kaya nabubura ang ilang lugar sa mapa. Matapos sumabog ang Krakatoa noong 1883, may mga mapa pa ring ipinapakita ang dating laki at hugis ng bulkan na hindi na tama. Ang pagsabog ay ikalawa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng Indonesia. Narinig mula sa higit 3,000 milya at 6 na kubikong milya ng bato at abo ang tumilapon. Katumbas iyon ng 10,000 piramide ng Giza. Nang pumutok ang bulkan, gumuho at nawala ang 2 katlo nito. Malaking pangyayari talaga iyon. Sa pagitan ng 35,000 at 70,000 katao ang namatay. Nabago ang hugis ng isla sa magdamag at patuloy pa rin itong nagbabago sa bawat bagong pagsabog. Hindi na sigurado ang literal na mapa. Mas mahirap din sa ibang gumagawa ng mapa ang pag-update ng mga pampulitikang detalye kaysa geographical. Bilang 38, talagang mahilig ang Union of Soviet Socialist Republics na makialam sa mga gawain ng ibang tao, na siyang naging dahilan kung bakit nanatili ito sa mga mapa kahit bumagsak na ito noong 1971. May sariling departamento ang Union of Soviet Socialist Republics para sa paggawa ng mapa, ang Topographic Directorate ng General Staff. Layunin nila ay hindi lang gumawa ng mapa, kundi imapa ang buong mundo, pati taas ng mga puno. Nahihirapan pa rin ang Google Maps hanapin ang pinakamalapit na pinto ng coffee shop. Kahanga-hanga na kahit dekada na mula nang bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics, ginagamit pa rin ng mundo ang mga mapa nila. Noong 2001 Afghanistan invasion, gumamit ang mga piloto ng United States ng Soviet maps mula 19 na daan at 80 mga mapang ginawa ng mga taong dating kalaban nila. Ginuhit ng mga Soviet ang bawat pulgada ng mundo ng may eksaktong detalye. At hanggang ngayon, hindi pa rin natin matukoy kung saan ang pinakamainit. Numero 37, sa paaralan tinuturo na ang Ecuador ang pinakamainit sa mundo. Na totoo lang kapag nasa antas ng dagat. Pero marami rito na hindi ganoon kainit. Ang mga lungsod gaya ng Nairobi, Cali, Bogota at Quito ay libu-libong talampakan ang taas. Ang Bogota ay nasa 8,700 talampakan. Kung akala mo puro niyog at sunburn, magdala ka pa rin ng jacket. Kahit sa pinakamainit nitong mga buwan na nakakalito dahil tagsibol, ang karaniwang temperatura ay malamig na, 59 degrees Fahrenheit. Tropical lang yan kung penguin ka. At hindi lang yan ang tanging pagkakamali ng tao tungkol sa klima. Numero 36, hindi ang Sahara, kundi Antarctica, ang pinakamalaking disyerto sa mundo. Binabatay ang pagtukoy ng disyerto sa kulang sa ulan, hindi sa temperatura. Araw-araw tayong natututo, ngunit marami pa rin ang di alam na kahit dipolar na disyerto ay maaaring sobrang lamig. Hanggang sa huminto sila sa isang deltako papuntang Las Vegas, bumaba sila na naka-t-shirt lang at biglang inabot ng 38 degree Fahrenheit na lamig. Iba ang pakiramdam ng umorder ng tacos habang napapansin mong lumalabas ang hininga mo. Umaabot ng 64 Fahrenheit ang gabi sa Gobi Desert, Mongolia. Sa pinakamalamig na buwan ng taglamig, inaasahan ang -4 degrees Fahrenheit sa gabi. Masayang mag-camping sa isang lugar na mas maganda ang panahon kaysa sa inaasahan mo, kahit papaano. Katotohanan 35. Sobrang sama ng panahon sa London. Madilim, basa at laging umaambon,
kaya pati mga lokal nagrereklamo. Baka gusto ng mga taga-London magpalipas oras sa ibang lugar para maranasan ito. Baka kasi mapasuka sila sa tiyaan nila. Hindi kabilang ang London sa top 20 pinakamaulan na lungsod sa United Kingdom. Mas tuyo pa ang London kaysa sa New Orleans, Tokyo, New York City at pati na rin sa Sydney, Australia at malayo talaga ang agwat. Nakakatanggap ang London ng mga 23 pulgada ng ulan kada taon, samantalang ang Sydney ay binabaha. Umaabot ito ng 48 pulgada kada taon, higit doble ng ulan na natatanggap ng London. At hindi lang Sydney ang nakakaranas nito. Numero 34, kapag iniisip mo ang Australia, naiisip mo ang mga kangaroo, outback, tuyong tanawin at maaraw na lungsod sa tabing dagat. Pati na rin ang maraming bagay na parang gustong pumatay sa iyo. Pero gaya ng nakita natin, mas maraming ulan sa Sydney kaysa London. Mayroon ding sinaunang mga kagubatang ulan ang bansa tulad ng Gondwana at mga totoong ski resort sa Victoria at New South Wales. Kahit malaki sa mapa, di talaga alam ng karamihan kung gaano kalaki ang Australia. Napakalaki ng lugar, kasing laki ito ng isang kontinente dahil literal na isa nga ito. Kaya hindi lang isa ang klima nito, halos lahat ng klima sa mundo ay meron dito. Ito ang parang buffet ng panahon sa mundo at hindi lang ito ang lugar na hindi makapagdesisyon sa iisang uri ng klima. Numero 33, hindi laging banayad at maaraw ang panahon sa California. Sikat ang Los Angeles sa maaraw at banayad nitong mga araw. At bilang pinakasikat na lungsod ng estado, iwasan manggaling sa silangan ng San Francisco. Madalas isipin ng tao na pare-pareho ang California. Pero pagdating sa Bakersfield, malamig ang taglamig, mainit ang tag-araw at may dagat pa. Ayon sa mga magulang, sabi-sabi lang daw ito. Pwede rin silang pumunta sa Klamath Mountains sa Hilaga para mabasa sa ulan o mag-snowboarding sa Lake Tahoe. Iyan ang mahika at gulo ng California. Isa ito sa pinakamagkakaibang lugar sa United States. May disyerto, kagubatan, bundok at dalampasigan. Ito ay krisis sa klima. Pero pag lumayo ka konti sa lupa, mabilis nawawala ang alamat ng walang hanggang tag-init. Kahit ganoon, akala pa rin ng iba na ang buong estado ay parang Los Angeles. Laging maaraw at magaan ang trapiko. Pawang kasinungalingan, puro kasinungalingan. At hindi pa nga nila tama ang panahon sa Los Angeles. Numero 32. May reputasyon ang Los Angeles na tuyo at maaraw. Kaya iniisip ng mga tao na disyerto ang Los Angeles dahil parang ganoon nga. Tuyo, maalikabok, at parang walang laman. Tama na sa influencer. Ang Los Angeles ay nasa subtropical na zona na may klimang Mediterranean. Ibig sabihin nito, may mga tunay na panahon ang Los Angeles kahit ano pa ang sabihin ng mga beauty vlogger na 5 buwan pa lang doon. Mula Nobyembre hanggang Abril, basa o maulan. Mula Mayo hanggang Oktubre, tuyo. Ang isang lugar ay tinatawag na disyerto kapag tumatanggap ito ng mas mababa sa 10 pulgadang ulan kada taon. Sa pagitan ng 1,990 at 2,020 ang Los Angeles ay may average na 147 pulgada ng ulan, halos kapareho ng sa Denver o Athens. Samantala, 4 na pulgada lang ang nakukuha ng Las Vegas. Oo, maaraw sa Los Angeles pero di kasing araw ng Sahara. Alam mo pa, hindi rin ito disyerto, pero hindi lubos. At least 31. Malaki, patag, maaraw at tuyo ang Arizona, isang higanting disyerto, ang lupain ng mga cactus, gumugulong na damo at pagsisisi sa road trip. Ito lang ang estado sa United States na may bahagi ng 4 na pangunahing disyerto, kaya tama ang reputasyon nito hanggang makarating ka sa Flagstaff. Luntian ang Flagstaff minsan ay may niebe dahil isa itong bayan sa bundok. Sa hilagang Arizona matatagpuan ang White Mountains at ang San Francisco Peaks. Dito mo makikita ang pine forest, ski slope at mga komportabling bayan sa bundok na taliwas sa mainit na klima sa timog. Parang dalawang magkaibang planeta pero iisang zip code. Ayos ba? Nakita natin ang mga manlalakbay na nagkamali sa lokasyon ng mga lawa, bulkan na parang nawala, at Union of Soviet Socialist Republics na tumagal kaysa sa obituaryo nito. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking pagkakamali sa heograpiya? Ilagay sa komento ang sagot mo. Basagin pa natin ang iba pang alamat. Numero 30. Ang Hawaii ang may pinakamababang naitalang pinakamataas na temperatura sa lahat ng United States state. Noong 1931 na itala ang pinakamataas na temperatura sa Hawaii na 100 Fahrenheit sa pahala, Big Island. Walang ibang estado na nanatiling kasing lamig. Habang aktibong nakaupo rin sa isang bulkan, pumapantay pa ito sa Alaska na parang meteorolohikal na bersyon ng isang plot twist.
Paano nagiging tropical na paraiso yon? Dahil sa trade winds na laging umiihip sa mga isla, kaya hindi gaanong umiinit. Ang nakapaligid na karagatan ay parang natural na thermostat, pinapanatiling pantay ang temperatura. Hindi masyadong mainit, hindi rin nagyayelo. Dahil maliit ang mga isla, ramdam ang malamig na epekto kahit saan. Ang Hawaii lang ang lugar sa mundo na pwedeng mapaso sa lava pero hindi sa init ng panahon. Tungkol naman sa mga isla, alam mo ba na ang mga lumang mapa mo ay punong-puno ng mga isla na hindi naman talaga umiiral? Bilang 29 ang lupain ng Sandy Island sa Pasipiko ay matatagpuan sa pagitan ng Australia at New Caledonia. Maliban na lang sa hindi naman talaga ito umiiral dahil matapos ang daan-daang taon na kasama ito sa mga mapa. Noong 2012 ay tiyak na napatunayang hindi ito totoo. Unang natuklasan ni Kapitan James Cook at kinumpirma ng isang barkong manghuhuli ng balyena, sumikat sa mga mapa ang Sandy Island. Kahit sumikat ka sa TikTok, hindi ibig sabihin totoo ka na. Nang nagpunta roon ang mga mananaliksik mula Australia makalipas ang daan-daang taon, puro bukas na karagatan lang ang nakita nila. Ayon sa isang mananaliksik, hindi alam kung paano parehong nagkamali ang maraming barko. Nang pumunta kami, wala namang isla. Nag-imbento ang sangkatauhan ng isang buong isla. Iyan ang opisyal na paliwanag ng agham sa ngayon na kasing linaw ng pagkawala ng susunod na isla na ito. Bilang 28, ang pag-iral ng Bermeja ay nagsimula pa noong ika-16 na siglo kahit sa papel lang. Lumabas ito bilang isang maliit na mapulang isla sa hilagang baybayin ng Yucatan Peninsula at nanatili ito roon ng halos 500 taon. Noong 1997 nang mag-survey ang pamahalaan ng Mexico para kumpirmahin ito, wala silang natagpuan kundi tubig lang. Nagdulot ng gulo sa politika ang natuklasang iyon. Hindi dahil namimiss ang isang pulang bato sa Golpo ng Amerika, dating Golpo ng Mexico. Kung umiiral ang Bermeja, maaaring angkinin ng Mexico ang tubig na may langis sa paligid nito. Ngayon, dahil wala ng isla, parehong inaangkin ng United States at Mexico ang lugar na iyon. Lumabas na, ang pagkawala ng isang isla ay maaaring magdulot ng napakamahal na pagkakamali sa mapa. Pero hindi lang iyon ang mga isla na misteryosong nawala. Bilang 27, sina Nicolo at Antonio Zeno ay magkaibigang mayayamang taga-Venice na may matinding main character energy. Ipinagmamalaki nilang naglayag papuntang Inglaterra noong huling 1,300 S, ngunit nalihis sila at napadpad sa isla ng Friesland. Ayon kay Nicolo, may mga nakatira na roon at pinamumunuan ito ng isang manlalakbay na nagngangalang Zikmini. Magkasama pa nilang sinubukang sakupin ang Iceland pero nabigo sila. Pagkamatay ni Nicolo, nanumpa si Antonio na totoo ang kwento at naging admiral siya ni Zikmini. Noong 1603 inilathala ng isang inapo nila ang mapang tampok ang Friesland. Ipinagmamalaki pa. Ang problema, hindi ito umiral at hindi rin nalito sa Iceland. Sang-ayon ang karamihan ng historiador. Imbento lang ito ng mga Zeno. Ayon kay Nicolo, nakita niya ang isang monasteryo sa Greenland na may central heating at mga kanibal sa North Atlantic. Dahil dito, tahimik na inalis ng mga historiador ang Friesland sa mapa at itinuring na hindi ito nangyari. Di tulad ng lupang ito na nakita ng 4 na grupo bago mawala bilang 26 noong 1830. Hindi lang isang isla na tinatawag na Los Jardines ang ipinakita ng Thompson Map, kundi 2. Pareho silang nasa hilagang silangan ng Marianas. Maginhawa ito kung wala kang global positioning system. Natuklasan ni Alvaro de Saavedra ang mga ito noong 1529 at kinumpirma ni Villalobos ang pag-iral nila pagkalipas ng 14 na taon. Pagkatapos, noong 1788 muling natuklasan ang mga ito. Oo, medyo mali ang kanilang lokasyon, pero sapat na rin iyon. Nagkibit balikat ang mga gumagawa ng mapa at iginuhit ito. Isang barkong panghuli ng balyena ang nagpatunay pa. Mukhang opsyonal lang ang peer review sa dagat. Ang problema? Wala nang nakakita sa mga ito mula noon. Iniisip ng ilan na napagkamala ng mga manlalakbay ang Isla Marcos bilang Los Jardines na 200 milya ang layo. May nagsasabi rin na bundok sa ilalim ng dagat ang saglit na lumitaw. Ano man ang totoo, nanatili sa mga mapa ang Los Jardines hanggang 1,773. Pagkatapos, tahimik silang naglaho na tila nagsawa sa atensyon. Ang ibang isla na multo ay maaaring hindi pagkakamali, kundi estratehiya. Bilang 25,
Tingnang mabuti ang Lake Superior sa mga lumang mapa, may napapansin ka bang kakaiba? Dalawang isla na pareho namang hindi umiiral. Ito ay ang Isles Filipo at Pontchartrain. At ayon sa mga eksperto, hindi talaga ito pagkakamali, kundi pambobola. Pinangalan ni Belen ang mga isla kay Luis Filipo, Conde de Pontchartrain, ministro ng gobyernong Pransya, at tila ginawang pahirap sa spelling bee ang pangalan niya. Si Filipo ang namamahala sa pondo ng mga eksplorasyon. Sobrang nagkataon lang talaga, sigurado ako. Iniisip ng mas mapagbigay na historiador na nagkamali lang si Belen at nadoble niya ang tunay na Isle Royale. Ikaw ang magdedesisyon kung alin ang mas posible, lalo na tungkol sa mga duplicate. Numero 24, ang Sri Lanka ay malaking isla sa gitna ng karagatan, ngunit hindi matukoy kung nasa timog silangang baybayin ng India ito o kung ito talaga ang isla ng Sumatra. Walang makapag-figure out nito. At noong ika-17 siglo, nagsawa na si Sebastian Munster, isang kartograpo. Ang solusyon niya ay ilagay ang Sri Lanka sa parehong lokasyon sa dalawang mapa. Parang akademikong katulad ng pagbibilog ng lahat ng sagot sa multiple choice para lang magkaroon ng partial credit. Tinawag itong panahon ng Tutrabana dahil Sri Lanka ay dating Tabrabana. Gayunpaman, hindi ito nagbigay linaw kung nasaan ang isla. Sayang ang oras. Pero paano kung magkamali ang gumagawa ng mapa? Tapos tama pala. Number 23, naranasan mo na bang mangisda sa Apalachee, Lakis? Oo, sinungaling. Hindi naman talaga umiiral yon. Nagsimula ang pagkakamaling ito noong 1606 nang idagdag ng Dutch kartograpo na si Hundus ang lawa sa kanyang mapa. Bakit? Walang nakakaalam. Baka nakatulog siya sa trabaho at biglang, tada, may bagong lawa na. Mas naging kakaiba pa ito. Noong 1669, sinabi ni John Lederer na napuntahan niya ang lawa. Binigyan ito ng detalye at pinangalan ng lawa ng Usheri. Mas maganda itong pakinggan bilang pangalan ng Peking lawa. Pero baka may kakayahan lang talagang manghula si Hundis. Dahil noong dekada 1000, 940 nilikha ang lawa ng Moultrie at Marion sa pamamagitan ng pagpigil sa Ilog Santi sa parehong lugar bilang bahagi ng Santi Copper Hydroelectric Project. Kapag matagal mong binago ang heograpiya, parang sinusundan ito ng realidad. Ang susunod na proyekto sa pagpigil ng ilog ay nagbura ng isang mahalagang geographical na tampok. Dati, ika-4 na pinakamalaking lawa sa mundo ang Dagat Aral. Ngayon, isa na lang itong malawak na tuyong lugar. Matatagpuan ito sa pagitan ng Kazakhstan at Uzbekistan hanggang dekada 1960 ng isipin ng mga Sobyet na dapat bawasan ang tubig ng anyong tubig na ito. Pinalihis nila ang Amudarya at Sirdarya patungong mga kanal at dam para sa taniman ng bulak at palay. Walang mas mainam na ideya kaysa pagtatanim ng tuyong pananim sa disyerto. Sa ilang dekada, mawawala na ang Dagat Aral, 4 na maputik at baradong tubig na lang ang matitira. Isang larawan ng bago at pagkatapos ng masasamang desisyon para sa kalikasan. Ang mga bayan na dating may daungan, ngayon ay may mga buhanginan na lang at ang mga bangkang pangisda ay naiwan na nakatiwangwang sa milya-milyang layo mula sa dagat. Pati klima sumuko na, matindi ang init sa tag-init, sobrang lamig sa taglamig. Sulit ang lahat ng pagod. At habang nawala ang Dagat Aral dahil sa maling pagpaplano, ang susunod na ito ay nabuo lang dahil sa puro pag-aasam. Hoy, mga taga-kanlurang United States na laging tagtuyot, may magandang balita. Katabi niyo pala ang isang malaking dagat sa loob ng bansa. Well, ayon sa mga mapa noong ika-18 siglo, nagsimula ang lahat noong 1708 kay Admiral Bartolome de Font. Ipinagmamalaki niyang nakapaglayag siya sa Pacific Northwest. Sinundan ang ilang malalaking ilog at narating ang isang lawa na may lalim na 60 fathom o 110 metro na ipinangalan niya sa sarili niya. Mahusay at mapagkumbabang nabigador, astig talaga. Sinabi pa niyang nakatagpo siya ng barko mula Boston sa kanlurang Canada na matindi ang pangarap. Isang problema, hindi totoong tao si Admiral de Font. Gawa-gawang kwento lang iyon. Dahil desperado ang mga Europeo sa Northwest Passage, naniwala agad ang mga gumawa ng mapa. Nagdrawing sila ng mga peking lawa at mga imahinaryong kanal na parang kaya nilang likhain ang heograpiya sa pamamagitan lang ng matinding pag-asa. Malinaw na hindi iyon gumana. Ngayon, natutunan natin ang tungkol sa mga peking isla, aksidenteng nabuo na lawa, at mga dagat na nawala dahil sa inis. Ang heograpiya ay talagang isang mahabang listahan lang ng mga bagay na hinulaan ng mga tao ng may kumpiyansa.
Handa ka na ba sa iba pang mga kasinungalingan tungkol sa heograpiya? Sa Timog Silangang Asya, maraming ilog at hindi alam ng mga unang Europeo kung saan ang mga pinagmulan nito. Ang Darla, Irrawaddy, Mekong Chao Phraya at Brahmaputra ay mahiwagang palaisipang puno ng tubig. Ang init, makakapal na gubat at maraming insekto ay hindi kaaya-aya para sa field trip. Kaya imbes pumunta, may mga gumagawa ng mapa na nanghuhula na lang. Isa sa kanila si Alain Manason. Gumuhit si Malay ng mapa noong ika-17 siglo na nagpapakita ng katang-isip na lawa, ang Chamay, na sinasabing pinagmumulan ng lahat ng pangunahing ilog sa rehiyon. Ayon sa mga historiador, narinig ng mga mangangalakal ang Chiang Mai sa Thailand at tinanong kung Chamay iyon. Dahil walang nag-correct, inakala nilang tama at isinulat na lang. Buti na lang at hindi nila naimbento ang buong dagat. Katulad ng number 11, hindi maintindihan ni Philippe Bosch, isang tagagawa ng mapa, kung bakit may malalaking iceberg sa paligid ng Antarctica, kaya ginawa niya ang karaniwang ginagawa ng sayentipiko noong ika-18 siglo. Hinulaan niya, kumpiyansang sinabi na galing ang mga malaking yelo sa napakalaking nagyelong dagat sa kontinente. May punto siya. Ayon sa mapa niya, binubuo ang Antarctica ng 2 masas ng lupa na nakapalibot sa malaking blok ng yelo. Parang higanteng ice sandwich o di kaakit-akit na Slurpee. Naniwala ang mga tao sa kanya. Inilathala muli ito ng Royal Academy sa Paris at sumali ang Gentleman's Magazine ng London, ngunit walang nag-fact check. Pinagdikit ni Bosch ang New Zealand sa Antarctica at pinagdugtong ang Australia sa New Guinea, parang kartograpiyang nilagyan ng duct tape. Siyempre, mas maganda na itong hula kaysa sa dating iniisip ng mga gumagawa ng mapa. Ang Antarctica ang bilang 18. Nahirapan talaga ang mga unang kartograpo sa Antarctica. Bakit mas malaki ang lupa sa hilagang hemisphere kaysa sa timog? Sabi nila, kailangan balanse ang mundo. Gaya ng dati nilang paniniwala, epektibo ang teoryang iyon. Parang pag-alis ng galit sa paglabas ng dugo. Pasensya kung ngayon mo lang nalaman, pwede mong alisin ang mga linta. Naimbento ng mga gumagawa ng mapa ang Terra Australis, isang malaking kontinente sa ilalim ng mundo na ngayon ay Antarctica. Dahil sobrang laki nito, halos umabot sa hilaga at muntik nang tumama sa Africa. Inangkin ng Kastilang manlalakbay na si Pedro Fernandez de Quiros na natuklasan niya ito. Sa totoo lang, maniwala ka na lang sa akin bro, sa bersyon niya ng Terra Australis, kasama ang Solomon Islands at New Zealand sa heograpiya, base lang sa pakiramdam. Lumabas na, maaaring maintindihan ang hindi pagkakaunawaan. Number 17 ang laki ng Antarctica ay isa sa pinaka-misunderstood sa mundo. Hindi ipinapakita ng karamihan sa mapa ang view mula sa itaas ng South Pole at kung meron man, hindi rin ito nakakatulong. Ang lugar ay halos dumodoble tuwing taglamig, parang bulking stage. 3 paraan ang gamit ng siyentipiko sa pagsukat nito. Ang grounding line, ang lupa sa ilalim ng yelo, ay 48 milyong square miles ang lawak. Pangalawa sa pinakamalaking bansa sa mundo pagkatapos ng Russia. Isama pa ang panlabas na ice shelf, aabot ito sa 55 milyon. Laging nadadagdagan ang patong ng Antarctica na parang tinatago ang emosyonal na sugat sa ilalim ng yelo at niyebe, dagdag pa ang panapanahong sea ice. Ang kontinente ay lumalaki mula 1 milyong milya kwadrado tuwing tag-init hanggang halos 7 milyon tuwing taglamig, mas malaki pa sa mismong lupa. Kaya tinatawag na pulsating continent ang Antarctica. Malamig ito, pabago-bago ang ugali at talagang sobra kung umasta. Kung mahirap tukuyin ang Antarctica, mas mahirap pa noon iguhit ang mapa ng mundo ilang siglo na ang nakaraan. Bilang 16 ang ilog Zambezi ay iginuhit bilang isang bilog, makapal na gubat, mabagsik na sakit, malalaking pagbabago ng taas, at mga lokal na di natuwa sa mga bisitang may kompas. Ang pagguhit ng mapa ng gitnang Africa ay parang pinakamasamang field trip, kaya hindi maiwasan ang paulit-ulit na pagkakamali ng mga Europeo. May maagang kolonyal na mapa na ipinakitang bilog ang ilog Zambezi. Siguro alam nilang wala iyong saysay. Ang mga ilog ay may simula at katapusan at hindi dapat magkatabi ang dalawang iyon. Pero sa parehong mapa, tinanggal din nila ang halos 80% ng ilog Congo. Kaya, oo, halatang hindi talaga kasama sa aralin ang pagiging tumpak. Hindi rin naman ito naging hadlang para sa mga tao na mali-maling iguhit ang pinakasikat na ilog ng Africa. Si bilang 15 na manlalakbay na si James Bruce ay kumbinsidong nalutas na niya ang pinakamalaking misteryo sa heograpiya, ang pinagmulan ng Nile. Naglakbay siya sa Ethiopia, narating ang lawatan na at buong yabang na idineklara, nahanap ko na, tapos na ang trabaho, uwi na tayo.
pero hindi pa pala. Ang Lawa Tana ay isa sa mga pinagmumulan ng Nile, ngunit hindi ito ang pangunahing pinagmumulan dahil binubuo ang Nile ng Blue Nile at White Nile. Mas maikli ang Blue Nile mula Lawa Tana, samantalang ang White Nile ay mas malayo ang simula sa timog. Hindi hanggang 1,858 nang marating ng manlalakbay na si John Hanning Speke ang Lawa Victoria at sinabi, okay, ito na siguro yon. Sa unang pagkakataon, sa kasaysayan ng eksplorasyon, may nagsabi niyan at hindi siya lubos na nagkamali. Ngunit hindi lang iyon ang nag-iisang geographical na maling akala ng mga tao tungkol sa Ehipto. Bilang 14, nasaan ang Ehipto? Aprika ba? Tama naman yon sa karamihan. Isa ito sa iilang transkontinental na bansa sa mundo. Ang Sinai Peninsula ay maliit na bahagi ng lupa sa silangan ng Suez Canal, bahagi ng Ehipto, pero nasa Asia. Kaya parang may identity crisis ito. Ang Suez Canal talaga ang nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Africa at Asia, ang pinakamahal na border marker sa mundo. Kaya depende kung saan ka nakatayo, nasa Africa ka, Asia, o talagang nalilito ka lang. Pero hindi lang naman Ehipto ang bansa na nagdudulot ng kalituhan. Bilang 13, Cyprus. Europa ba ito o Asia? Parehong tama at parehong mali. Sa totoo, depende sa pananaw mo kung nasaan ang Cyprus, parang isla ni Schrödinger. Bahagi ito ng European Union at gumagamit ng euro. Mas maraming kumakain ng feta kaysa sa Gresya pero malayo ito sa lugar. Ang Cyprus ay nasa Asia, teknikal na bahagi ng gitnang silangan pero parang extra lang ng Europa, parang di inimbitahan sa party. May mga tao pa ring nagkakamali tungkol sa ilang lugar na napakasimple naman kung saan sila matatagpuan. Numero 12. Kapag tinanong tungkol sa mga bansa sa Hilagang Amerika, madalas 3 lang ang nababanggit, Canada, Estados Unidos, at Mexico. Alam kong hindi mo gagawin yan, matalino ka naman, pero yung ibang tao, may 23 bansa ang Hilagang Amerika. Pero hindi mo mahahalata yon base sa paraan ng usapan ng mga tao. Kadalasan isinasama nila ang Gitnang Amerika sa Timog Amerika at nakakalimutan pa nila na umiiral ang Karibe. Parang kapag may niyog at steel drums, wala ka na sa heograpiya. Nagkakaroon ng kalituhan dahil sa wika. Isinasama sa Latin America ang mga bansang nagsasalita ng Espanyol sa Gitnang Amerika. Sige, patas lang, pero ganun din ang Mexico na bahagi ng Hilagang Amerika. Kilalanin ang butas sa patakaran. Sa totoo lang, ito ay tungkol sa laki at impluensya. Ang United States, Canada at Mexico ang namumuno sa Hilagang Amerika. Samantala, kabilang pa rin ang maliliit na bansa at Karibe sa iba, paalala sa kontinente. Mahirap matukoy ang pagkakaiba ng mga kontinente, kaya may iba pa ring naniniwalang 11 ang bilang nito. Karamihan sa mga paaralan ay nagtuturo ng 7 kontinente, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Aprika, Europa, Asia, Australia, at Antarctica. Maayos, simple o mali, depende sa tanong mo. May heograpo na pinagsasama ang mga Amerika at may iba naman na pinag-iisa ang Europa at Asia bilang Eurasia dahil sobra na raw kung hiwalay pa. Pero may punto sila, walang malinaw na hangganan sa pagitan ng Europa at Asia. Ang Rusya ay may bahagi sa Europa at sa nagyayelong Siberia. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ng mga heograpo kung saan nagtatapos ang Europa. Naipit ang Georgia at Armenia sa kontinental na limbo, nasa gitna ng silangan at kanluran. Parang pinakanalilitong kasunduan sa diborsyo sa mundo at ang mga kartograpo ay patuloy pa ring nagtatalo kung kanino mapupunta ang kustodya. Ngayon alam na natin ang tungkol sa mga paikot-ikot na ilog, nawawalang dagat at misteryosong kontinente. Nasa top 10 na tayo at tuloy pa rin ang mga geographical na pagkakamali. Bilang 10 ilang taon na ang nakaraan, kumalat ang isang video na umano'y nagpapakita ng hangganan ng Atlantic at Pacific Oceans. 2 karagatan daw na nagtatagpo, madilim na asul at berde, parang langis at tubig. Pero peke ito at malayo pa sa totoong lokasyon. Ipinapakita ng video ang Fraser River Plume na dumadaloy sa Strait of Georgia, kung saan ang sariwang tubig ng ilog ay lumulutang sa ibabaw ng maalat na tubig dagat. Hindi ito ang Atlantic at Pacific na nag-uusap, kundi Canadian runoff lang na nagpapanggap. Karamihan sa hangganan ng karagatan ay katang-isip lang, parang pag-asa ko sa karera. May maliliit na pagkakaiba sa temperatura at alat. Mas maalat ng kaunti ang Atlantic at mas may attitude. Pero tungkol sa mga hangganan, hindi mo makikita kung saan nagtatapos ang isang karagatan at nagsisimula ang isa pa.
Hindi ito mapa, tubig lang ito. At ayaw nitong malimitahan na medyo makabago kung iisipin mo. Baka hindi mo alam na mali ang hangganan sa mapa na tinitingnan mo. Depende kung saan mo ito tinitingnan, mula sa itaas. Bilang siyam, mahirap ang trabaho ng Google Maps, lalo na kapag hindi magkaayos ang mundo sa itsura nito. Tingnan mo ang Kashmir. Gusto ng Pakistan na iguhit ang hangganan sa isang paraan, pero sabi ng India, hindi pwede. At sa kung saan, tahimik na nag-iisip ang isang Google cartographer kung tama ba ang mga desisyon niya sa buhay. Ang mga nerd sa Google ay nakaisip ng solusyon para itama ang lahat. Nagbabago ang mapa depende kung saan mo ito tinitingnan. Sa India, ipinapakita ang Kashmir na may solidong hangganan. Buong India yan, pare. Pero sa ibang lugar, tuldok-tuldok lang ang linya. Komplikado ito, kaya naiintindihan kung bakit akala ng iba ay ayos na ang sigalot sa hangganan, ayon sa mapa nila. Kaya ang Google Maps ay may papel sa location-based na diplomasya. Mula pa noong 2005 buti na lang, wala namang naging political o diplomatic na epekto ang malikhaing paggawa ng mapa na ito. Numero 8. Isang maling hangganan, isang muntikang digmaan. Dahil sa glitch sa Google Maps, aksidenteng napunta sa Nicaragua ang parte ng Costa Rica at literal nila itong inangkin. Nagmarcha ang mga tropa, nagtayo ng watawat at nagka-diplomatic meltdown ang isang dating relaxed na rehiyon dahil lang sa mga pixel. Matagal nang nagtatalo ang dalawang bansa dahil sa maliit na lupang tinatawag na Calero malapit sa baybayin ng Atlantiko. Nang maghukay ang Nicaragua, muling sinuri nila ang hangganan gamit ang Google Maps. Walang kasing tumpak ang militar, parang app na minsan di makita ang driveway mo. Lumabas na galing sa United States State Department ang datos ng Google na dapat ay mas sinuri nila. Nagprotesta ang Costa Rica at tumawag sa International Court of Justice. Pagkalipas ng 5 taon, nasa Costa Rica na si Calero at nagbayad ng danyos ang Nicaragua. Dahil lang sa maling guhit sa mapa, pinapakita na pati sa geopolitics, valid pa rin ang sorry, kasalanan ko. Minsan, ang ibang pagkakamali ay dulot ng pananaw ng tao, hindi ng maling mapa. Numero 7 ang Alice Springs ay ipinapahayag ang sarili bilang gateway ng Uluru at sa mapa ng Australia parang magkatabi lang sila. Parang magkapit-bahay talaga. Nalaman ng mga turista na ang gateway ay nangangahulugan ng 5 oras na pagbiyahe paalis at pabalik. Ang Uluru ay 271 milya mula sa Alice Springs, 10 oras na pabalik-balik na biyahe sa gitna ng disyerto. Kung mali ang oras mo, iwasan mo ang mga kangaroo, drop bear, at iba pang nilalang na lumalabas sa Australia sa gabi. Ganyan talaga doon. Ang laki talaga nito, iba ang pakiramdam mo sa distansya. Sa mapa, magkalapit lang ang mga lugar pero sa totoong buhay, kailangan mo ng isang araw at isang tangke ng gasolina para makarating doon. Mahirap tantiyahin ang mga distansya dito sa bahaging ito ng mundo. Sa totoo lang, pati na rin ang hindi natin alam ang bilang 6 base sa mga mapa natin, sa eskwelahan at sa isipan natin. Mukhang magkalapit lang ang Australia at New Zealand, parang nagkakamayan lang sa magkabilang dulo ng lawa. Napakalaki ng karagatang Pasipiko, parang kayang maglaho ang Europa rito. Para magkasya sa isang pahina at madaling makalimutan ang karamihan sa Pacific Island countries, nilalapit ng mga kartograpo ang Australia at New Zealand kaysa sa tunay nilang distansya. Sa realidad, 1,300 milya ang pagitan ng Sydney at Auckland, 4 na oras sa eroplano. Canada at Mexico, halos 1,100 milya ang layo. Kaya kahit na magkahawig ang dialekto ng Australia at New Zealand, sa heograpiya parang may buong United States of America sa pagitan nila. Hindi naman ibig sabihin na walang maling akala tungkol sa heograpiya ng Canada. Number 5 ang Mercator projection ay ultimate na panlilin lang. Binabaluktot nito ang lahat ng bagay. Para itong perya na salamin ng heograpiya, pero karamihan di pa rin alam gaano kalala. Tumingin ka sa mapa, makikita mo ang Brazil at Alaska. Parang magkapareho lang sila, di ba? Pero sa totoo, mas malaki ng sobra ang Brazil kaysa pinakamalaking estado ng United States at malaki ang diferensya nila. Ang Brazil ay halos 33 milyong milya kwadrado. Ang Alaska, maliit lang na 570, 800 milya kwadrado. Ang Brazil ay 5 beses ang laki ng Alaska at may natitira pang espasyo para sa lahat ng kape sa mundo, karnabal at higanting estatwa ni Jesus. Maaaring mas malaki ang Brazil kaysa Alaska, pero may tinatago pa ring sorpresa ang Alaska. Pang-4, madalas nauugnay ang rainforest sa Amazon o Central Africa. Pero paano ang Alaska?
Ang Tongass National Forest ang pinakamalaking temperate rainforest sa mundo. 17 milyong ektarya ng mahamog na kagubatan sa timog silangang Alaska. Halos 4 na bahagi ng 5 bahagi ng laki ng Ireland iyon. At sapat ang ulan dito para mapatunayan ang pangalan. Umaabot ang rainforest sa baybayin ng Pasipiko ng Canada, isang mahabang, mamasamasang lugar ng lumot, hamog at mga puno. Bagay ito sa moody na Instagram post at inspiring quote. Hindi lang init ang rainforest, kundi ulan at marami nito. 2 klase ng ulan ang meron dito. Ang mga tropical na rainforest ay puro kaguluhan. Daan-daang mga halaman ang nag-aagawan para sa sikat ng araw sa isang 24/7 na labanan ng mga dahon. Ang mga temperate ay minimalist. Kakaunti ang uri ng punong namamayani, parang tahimik na monopolyo, hindi gaya ng Amazon jungle, kundi madilim na berdeng katedral na may mga oso. Panahon na para sa mabilisang balikan. Natutunan natin ang tungkol sa mga karagatang ayaw maglagay ng hangganan, mga mapa na nag-uumpisa ng diplomatikong krisis, at mga kalapit na palatandaan na kalahati pala ng kontinente ang layo. At ngayon, oras na para sa top 3 na pagkakamali sa heograpiya bilang 3. Lahat ng pelikula tungkol sa tropikal na isla, Miami o California ay laging may eksenang punong niyog sa ilalim ng araw. Yan ang patakaran. Kaya hindi mo aasahan na makita ang mga ito sa County Cork, Ireland o hilagang kanlurang baybayin ng Scotland na mas kilala sa hangin, ulan at malamig na klima. Parang naiinis pa nga ang panahon doon kapag masaya ka pero nagkakamali ka. Malaking tulong ang Gulf Stream. Pinapainit nito ang paligid kaya napapaniwala ang mga halaman na parang nasa Espanya na sila. Ang totoong sikreto, hindi yung mga palma sa kamay mo, kundi mga puno gaya ng cabbage palm mula New Zealand. Mas matibay pa ito kaysa sa itsura. Hindi ito tinatabla ng nagyeyelong taglamig at masayang tumutubo sa malamig na klima. Kaya nga kahit ang Netherlands ay kayang magmukhang tropikal, kahit na mas kaunti ang mga dalampasigan at mas marami ang mga payong. Sinabi ko, Netherlands, hindi Holland. Madalas kasing gamitin ng mga tao ang Holland at Netherlands na parang pareho, pero hindi. Ang Holland ay bahagi lang ng Netherlands, kaya ang pagtawag sa buong bansa na Holland ay parang pagtawag sa United States na Florida. Kahit na matutuwa dyan ang Florida. Pare, hindi mangyayari yan. Sa kasaysayan, ang Holland ang pinakamakapangyarihang probinsya. Mayaman, maimpluwensya, at namumuno, sobrang dominante. Na-inspire ang Belgium, dating bahagi ng Netherlands, kaya tumanggi ito at umalis. Pinalala pa ni Napoleon noong 1806 nang tawagin niyang kaharian ng Holland ang buong lugar. Pagkalipas ng 10 taon bumalik ito bilang kaharian ng Netherlands. Pero noon, nasira na ang pangalan nito. Pwede mong pasalamatan si Napoleon para sa bawat awkward na pagtatalo tungkol sa heograpiya sa comment section ng YouTube. Ang huling pagkakamaling ito sa heograpiya ay tungkol sa isang imperyong mas malawak kaysa Netherlands. Numero 1. Hindi lumubog ang araw sa Imperyong Britaniko hanggang 2025. Dati itong pinakamalupit na yabang sa heograpiya. Akala mo siguro namatay na ang kasabihang iyon kasama ng imperyo, pero nanatili pa rin ito. Ito ay dahil sa ilang maliliit na tuldok sa mapa, ang isla ng Chagos at Pitcairns. Kapag gabi na sa Britanya, ang isa ay nagbibilad pa sa araw. At kapag dumilim na roon, ang isa naman ang sumisikat. Parang may sariling switch ng ilaw ang imperyo. Noong 2024 sumang-ayon ang United Kingdom na ibalik ang Chagos Islands sa Mauritius. Noong Marso 21, 2025, unang beses na tuluyang lumubog ang araw sa Imperyong Britaniko. Maaaring magbago ang mapa, pero hindi ang pisika. Salamat sa pagsama, sana nagustuhan mo ang video. At kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, paki-subscribe na rin at i-on ang notifications. Malaking tulong talaga yon. Salamat ulit at magkita tayo sa susunod dito sa Mapak.